So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review na rin natin finally itong iPhone Air. Worth it kaya siya sa kanyang price? Tara, check natin. So ayan mga ka-J-Vlog, itong iPhone Air ay syempre lalabas na to I think this week na rin or next week dito sa Philippines, October 16 ata marirelease na to. So syempre bumili na tayo nito sa Green Hill. So shoutout sa mga nakanood ng ating pagbili and unboxing na itong iPhone Air, at bumili rin tayo ng iPhone 17 Pro Max. So itong iPhone Air, nabili natin to sa ating trusted seller sa GAC, Ate Mayet na CMB Gadget Stall XB02, second floor, Green Hill, San Juan City. At yun nga, available na to for pre-order sa online itong iPhone Air. And maglalagay rin ako nito ng product link dito sa ating view products dito sa pre-order ng iPhone Air kung gusto niyo bumili sa online. So ayan, nabili ko siya kay Ate Mayet ng 71,000 pesos. So tinignan ko rin yung SRP, syempre below SRP na siya. Kaya binili ko na lang, mas okay na kaysa maghintay pa ako sa release date. Pero again, sa mga pre-order kasi ang laki ng mga nakukuha nating discount. Pero hindi na ako mag-hassle pumila ng ganun na sobra. Maghintay na lang ako na ma-release na talaga siya. Kasi sobrang hassle. Minsan nakikita ko sa posting may nagkakagulo pa sa pre-order. Pero again, napaganda ng pre-order deal ng Power Mac, ng Beyond the Box dito sa release date ng iPhone Air. Pero yun, bumili na tayo nito para ma-review agad natin dito sa mga excited naman ko yung iPhone Air nila. Based on my initial thoughts na 2 weeks ko na nagagamit itong smartphone na to. So yun nga, 256 ang pinakamaliit na storage na itong smartphone na to, and meron tayong 512 na very expensive na, nasa 80 plus na. So ang laki na ng talaga, ang mahal na ng iPhone ngayon, especially the Pro Max and Pro. Yung Pro nga ngayon nasa 80,000 na, dati nasa 60 plus lang yan. Pero ngayon so super duper expensive na. And itong Air, ito na po yung pumalit sa Plus version. Wala na pong Plus version ng iPhone, wala na pong iPhone 17 Plus, and this is not part ng iPhone 17 series. Bagong series to ng Apple na iPhone Air. So, hindi po siya iPhone 17 Air. iPhone Air lang po siya. So, next na lumabas na ito, iPhone Air 2. Hindi po iPhone 18 Air, okay? So, to make it clear, para siyang yung SE version na ibang series yan, kumbaga. Or yung C version. Hindi na naulit yung yung iPhone 5C, yung color edition ng mga iPhones. Na parang nasa base model naman na siya ngayon. So, ito is new series ng Apple. So parang nasa experimental stage pa lang itong device na to, kasi meron siyang mga specifications na very disappointing for its price. Unahin ko na dyan, wala po itong cinematic mode. Pag bibili kayo, expect nyo na yan. Sa camera naman nito, to be honest, when it comes sa quality, very very outstanding. Mamaya magbibigay ako ng mga photo quality and ng mga video quality nitong iPhone Air. And syempre, winater test ko na rin to. In-upload ko sa TikTok natin. Grabe, nung binato ko to sa swimming pool, talagang air, nawala siya. Pero sa sobrang gaan niya, nakita ko rin naman siya. Buti na lang, nakaganyan yung cellphone. Naka-open yung display. Kaya nakita ko siya sa pool. Kasi sobrang, sobrang dilim na nun. Pero yun, sa sobrang gaan niya, nawala siya nung tinapon natin sa tubig. When it comes sa portability, to be honest pag naglalakad ako sa mall or nag-stroll ako, mostly na nilalabas kong smartphone ngayon, ito. Hindi ko nilalabas yung Pro Max ko, yung Pro ko. Mas na-enjoy ko gamitin itong iPhone Air. Nagulat nga rin ako nung una kasi parang hindi ako comfortable na gamitin ito. Kasi parang sobrang gaan niya ganun. Pero nung pagtagal, ito na yung ginagamit ko. Mostly ito na yung ginagamit ko. At mas na-enjoy ko na siyang gamitin, to be honest. Yun nga lang, when it comes sa making content, nakaka-disappoint lang dito. Wala siyang ultra-wide camera. Ito nga sana yung comment ko Kung nalagay nila yung square shape sensor dito na pwede kayo mag-shoot ng landscape video via portrait orientation, sana nilagay rin nila yan sa Air Diba? Kung hindi ka naman na maglalagay ng ultra-wide camera, sana ginawa mo na rin square shape yung sensor neto para makapag-shoot yung mga consumers nyo na landscape orientation na mas wider, na hindi nyo na ginaganyan yung smartphone, diba? Sana mas convenient. Pero yun lang yung nakaka-disappoint lang dito is wala siyang ultra-wide camera kasi hindi na nila masuksok kung saan man nilalagay kasi nga
parang limited space lang yung meron dito sa Air. Kasi again, lahat po ng components, mostly ng components ng Air, nandito po sa may camera module. Napakaganda ng architecture or engineering na ginawa nila dito sa smartphone na to. At karamihan ng nandito na sa baba is mostly battery. Yes, maliit ang battery capacity na ito. Pero based on my experience in using this smartphone, ang tagal niyang malobat. Real talk naman yan. Pero, when comparing sa 17 Pro Max, sa 16 Pro Max, di hamak na mas matagal po mga malobat yan. Kasi, kung titingin lang kayo sa spec sheet ng iPhone Air, 3,100 mAh lang to. When comparing sa 3,100 mAh ng mga base model ng iPhone, including the iPhone 16, eto, mas makunat pa yung battery na itong iPhone Air. So, syempre, meron din ginawang parang hocus-pocus si Apple dito when it comes sa software optimization dito sa iPhone Air, which is very, very convenient. And hopefully, kung dito, itong Tecno Spark Slim, 5,000 mAh na lagay nila sa slim smartphone, and hopefully dito sa Air, sa mga next generation, lumaki pa yung battery niya at mas mag-improve. Real talk rin naman na yes, comparing sa mga Pro Max, maninibago kayo. Lalo na sa battery performance. Nandun na yan kasi nung ginagamit ko tong 16 Pro Max, mas makunat to, and including the 17 Pro Max compared dito sa 17 Air, ay sa Air. Pero when comparing sa mga base model, mas maganda ang battery performance ng Air, mga ka-J-Vlog. So again, okay naman tong smartphone na to kung sana mas binabaan nila yung price. Kasi, yun nga, for 72,000 pesos o 73,000 pesos, hindi kayo makakuha ng cinematic mode. Single speaker lang din to, ha. Quick reminder lang, wala tong speaker dito sa baba. Ang speaker nito nasa earpiece. Pero, ang maganda naman doon, malakas. Okay naman yung bass, pero mas maganda talaga yung balance pag dual steer speakers. Pero in fairness sa single speaker nito, malakas din naman dito sa iPhone Air. Pero again, kung galing kayo sa mga iPhone na meron mga stereo speakers, maninibago din talaga kayo. Ang nagustuhan ko talaga dito overall sa iPhone Air is yung camera. Single camera to, pero napakalinaw po ng camera netong smartphone na to. So, yun yung hands down ako dito sa iPhone Air, including sa video camera. Napakalinaw po na mapoproduce netong smartphone na to. And when it comes sa screen, mas maliit po ang screen nito compare sa mga Pro Max ngayon. 6.5 inches lang to compare sa 15 Pro Max na 5.7 inches. Ang screen po ng iPhone Air ay ka-screen po ng iPhone 11 Pro Max na 6.5 inches. Video sample rear camera of the iPhone Air. So, ang pinamax sa resolution niya is 4K resolution, 60. So, wala siyang Full HD 1080p 60 fps ang gamit natin. Napakalinaw ng camera nito. So, may zoom siya. 2 times zoom hanggang 6 times zoom tayo. Ayan. So, video sample rear front facing camera of the iPhone Air. So, ito yung maganda dito. Naka-landscape orientation sa front-facing camera. Hawak ko yung smartphone ng portrait. Dahil yan, sa sensor niya na square shape. Kaya kahit na naka-portrait orientation yung paghawak natin, landscape pa rin yung napoproduce niya na video. Ayan, sobrang solid, very convenient mag-vlog pag ganito na naka-portrait tapos landscape ang pag-video. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating full review dito sa iPhone Air. For my final verdict when it comes dito sa smartphone na to, okay naman siya. Nasatisfied naman ako sa kanyang nasatisfied naman ako gamitin itong smartphone na to. And to be honest, ito na yung mostly na hinahawakan ko ngayon, lalo na pag nasa labas ako. And napaka-slick nung titanium, glossy titanium nito. Akala ko nga stainless steel, di ba? Mukha siyang stainless steel pero titanium build po ito. Ito na lang po yung nahuhuling iPhone na meron titanium build. So, syempre, ginawa nila itong titanium for mas lighter din. And nandito na yan sa iPhone Air. Napakaganda, very sleek.
At very comfortable to hawakan, and when it comes sa performance, very outstanding, napakabilis, ang gandang maglaro. Pero ito lang din ang isang napansin ko dito, mabilis siyang uminit compare sa mga Pro Max and sa mga Pro Series or sa base model. Siguro dahil sa sobrang nipis niya. Pero tolerable naman yung pag-overheat ng iPhone Air, as long as hindi nyo talaga siya nababad sa paglalaro, magiging tolerable naman yung heatness dito sa smartphone na to. So kung interested kayo, magiging available na nga to next week at asahan nyo sa Green Hills. Kaya Ate Mayet, mas mababa na po itong iPhone Air. Kaya kung interested kayo, pwede kayo mag-PM sa kanilang Facebook page, sa ZMB Gadgets. Stall XB02 sila ngayong October 2025. Sa mga nagtatanong, kung first time Apple user kayo, I suggest go for the Pro Max or Pro. Mas may enjoy nyo yung iPhone 17 Pro or Pro Max. Or kung ganito rin naman ang presyo na bibili nyo sa Air, I suggest go for the iPhone 16 Pro Max. Mas mura na po ang iPhone 16 Pro Max ngayon. Nasa 60,000 plus na lang ang brand new neto. Syempre doon sa ating recommended shop sa Green Hills, si Ate Mayet. Compare dito sa iPhone Air, syempre, dito na kayo sa iPhone 16 Pro Max. Gagawa rin tayo ng mga phone comparison about dyan. Pero kung sa kayong consumer na gusto nyong itry ang pagiging lightweight netong iPhone Air, kung baga meron na kayong isang iPhone na gusto nyo, nagamit kayo ng secondary iPhone, ayan, maganda rin naman po i-recommend itong smartphone na to. Ako kasi, hindi ko siya daily driver talaga. Secondary smartphone ko siya. Backup ko siya dito sa 16 Pro Max ko. Kaya hindi ko siya ganun naman ginagamit pag nandito sa bahay. Usually, ginagamit ko to pag nasa labas lang ako. For me, nagustuhan ko tong iPhone, especially sa camera niya. Very outstanding. Yun nga lang, nakakalungkot na meron tayong mga hindi na meet na specifications, pero nandun na yan eh. Ma-appreciate na lang natin yung camera quality niya. The front-facing camera is superb din. And of course, the front-facing camera is superb din dahil sa center stage. Yun nga, same na same din yan sa mga 17 series na kahit na naka-portrait orientation kayo, pwede kayo mag-shoot ng landscape. So, yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong ito mga review natin when it comes sa iPhone Air. Kung interested kayo bumili ng iPhone Air ngayong 2020.